Puwede po ba yung tuna sa lata? Yan po yung madalas na tinatanong sa'kin. Depende po, pag-usapan natin. Sa tuna kasi, depende sa ingredients. Hindi lahat ng tuna sa grocery ay puwede sa'tin. Katulad po nito, ang ingredients po nito ay water, salt, and tuna. So, yun po yung mga ingredients na puwede sa'tin. Meron din naman pong olive oil, tuna. So, yun puwede rin po yan. Tapos naglagay na po ako ng konting asin. Kasi although may asin po siya, hindi ko naman sinama yung pinagbabara niya po or what. Kaya matabang pa rin po yan. So, naglagay tayo konting asin, tapos konting paminta, then itlog po, naglagay tayo. So, minsan kapagka mabilisan na talaga, okey lang naman po. Ito yung madalas na ginagawa ko basta lagi akong may stock na ganyang tuna, ayan, any brand basta tama ang ingredients. Iiwasan niyo po yung tuna na mayroong vegetable oil, automatic out po yun. Tas this time mag-a-add po ako nito edamame at cheese, with cheese, 'yan. Yung edamame po kasi nilagyan ko lang pinaka-toppings, kumbaga luto na yung tuna, nilagay ko lang po. Tapos yung cheese nito, yun ang nagustuhan ko. Pero disclaimer, yan po. Meron din silang maliit. Pero disclaimer po, hindi to essential. Sa akin lang po, sharing ko lang po ito. Na-share ko lang po to sa inyo para yun, dagdag idea. Tapos nag-add pa ako ng sunny side up egg po sa ibabaw for toppings. Ano ba ang edamame? Yan. Ito po yan. From Whole Foods. Ganito ko po siya kinakain. Yung pinakaano lang sa loob. Yan. Yan lang po yung kinakain ko kasi medyo hindi ko po ano yung pinaka the whole ano niya. At alam ko ganito lang ang tamang pagkain. Pa-correct naman kung mali. Okay? Pero ang nagustuhan ko dito, grabe yung cheese. Ang sarap ng cheese pagka naka-freeze dried yung cheese. So, yan po. Again, hindi ito essential. Ang essential sa atin, egg, meat, seafoods, pero nasa sa inyo po. Shinare ko lang naman. So, stay low carb,